Isang batang babae ang sumagot ng isang tawag sa telepono mula sa Germany. 12 lamang siya. Masyadong bata para naroon sa gusaling iyon. Pero naroon siya, tahimik na naghihintay habang tinatapos ng kanyang ina ang shift niya sa paglilinis. Ilang minuto lang ang lumipas, isang milyonaryong CEO ang nagawang iligtas ang pinakamahalaga niyang kasunduan at ang sandaling iyon ang nagbago ng lahat. Muling hinigpitan ni Lucia Ortega ang kanyang mga guwantes bago lumabas. Hindi walang dahilan ang kanyang kaba. Ang mga shift sa araw ay laging may kasamang problema. Sa gabi, kaya niyang maghalo sa paligid, halos hindi napapansin. Pero sa araw, mas mahirap ang lahat, mas maraming nakatingin, mas maraming pressure, at mas maraming pagkakataong magkamali. Sa maliit na mesa sa kusina, tahimik na nakaupo ang anak niyang si Elena. Nakapatong ang kanyang backpack sa pagitan ng mga paa. 12 siya, pero kakaibang tahimik para sa edad niya. Sa mga kamay niya, hawak niya ang isang simpleng kayumangging kwaderno, walang kahit anong kaakit-akit. Ganon ang gusto niya. Ngayong araw lang, sabi ni Lucia, nakatuon ang tingin sa kanyang mga guwantes. Hindi sumipot ang regular na tagalinis. Kailangan nila ng kapalit. May malaking meeting. Tumango si Elena, hindi siya nagtanong. Natutunan na niyang ang mga tanong ay hindi nagbabayad ng renta o bumibili ng pagkain. Kita na mula sa malayo ang gusali ng kumpanya, matangkad, makintab ang mga bintana, parang salamin ng labas. Abalang-abala ang mga taong nagmamadaling pumasok na parang mas mahalaga ang oras sa loob ng gusaling iyon kaysa saan man. Huminga ng malalim si Lucia bago pumasok sa umiikot na pinto. Napakalamig ng hangin sa loob. Sa front desk, hiningi ng gwardiya ang kanyang ID, tiningnan ang pangalan niya at saka lang napansin si Elena na nakatayo sa tabi niya. Kasama ko siya, mabilis na sabi ni Lucia. Hindi binigyan ng pagkakataong tumutol ang gwardiya. Sumimangot ito. Hindi siya pwedeng maglibot. Ilagay mo siya sa isang sulok. Huwag mong hayaang humawak ng kahit ano. Tumango si Lucia at nagpasalamat higit pa sa kinakailangan. Tahimik lang si Elena. Tahimik na umakyat ang elevator papunta sa service floor. Pagbukas ng pinto, nagbago ang pakiramdam. Naglalakad ng mabilis ang mga tao, nagsasalita sa tensyonadong tono. May mga baso ng kape sa kung saan-saan, halatang hindi ito karaniwang araw. Maupo ka riyan, turo ni Lucia sa upuan sa hallway. Manatili kang tahimik, huwag kang magsasalita, huwag kang gagalaw. Sumunod si Elena, umupo siya at binuksan ang kanyang kwaderno. Dahil sa nakasanayan, hindi dahil interesado. Ang mga pahina nito ay may mga kalat-kalat na tala, mga random na salita, ilang maiikling pangungusap sa banyagang wika na walang makakaintindi roon. Dahan-dahang itinulak ni Lucia ang kanyang cleaning cart, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Pero may isang babaeng naka-heels na dumaan at tiningnan siya ng masama. Hindi ito oras ng paglilinis, asik ng babae habang hindi man lang humihinto. Pasensya na po, sagot ni Lucia nakayuko. Sa kabilang dulo ng hall, kapansin-pansin ang isang malaking salaming silid. Sa loob, mga profesional na nakasuot ng suit ang nag-uusap ng pabulong pero puno ng pagmamadali. May isang lalaking pabalik-balik habang may hawak na telepono. Bakas ang matinding stress sa mukha. Siya si Ricardo Navarro. Hindi siya nagtataas ng boses. Hindi niya kailangang gawin yon. Nakikinig ang mga tao dahil siya iyon. Walang pwedeng pumalpak ngayon, matatag niyang sinabi. Kapag bumagsak ang deal na ito, malala ang magiging epekto. Walang nangahas magsalita. Tumango lang silang lahat. Nagmomop si Lucia malapit sa pinto nang makarinig siya ng ilang putol-putol na salita. Germany. Kumpirmasyon, deadline. Hindi niya lubos na naintindihan. Pero ramdam niya kung gaano ito kaseryoso. Bumigat ang hangin. Narinig din iyon ni Elena.
Hindi lahat, pero sapat para maunawaan na may malaking nangyayari. Tumingin siya sa kanyang kwaderno. Dumaan ang mga daliri niya sa isang kupas na salitang nakasulat sa lapis, isang salitang madalas sabihin ng kanyang lola, may makapal na accent at tahimik na lungkot. Pagkatapos, isinara niya ang kwaderno. Biglang umingay ang cleaning cart nang tumama ito sa isang bitak sa sahig. "Pwede bang maging mas maingat ka?" Sigaw ng isang tao mula sa dulo ng hallway. "Opo, sir!" Mabilis na sagot ni Lucia. Nanigas ang katawan. Dito, parang mas malaki ang bawat pagkakamali kaysa sa totoo. Isang mali lang, pwede siyang mawala ng trabaho. Sa sandaling yon, may lalaking lumabas sa meeting room habang nakikipagtalo sa telepono. Namumula ang mukha niya at muntik na niyang mabangga si Elena. Huminto siya nang makita niya ang bata. "Daycare na ba ito?" Malakas niyang sabi at napatawa ng alanganin ang mga taong malapit. Narinig iyon ni Lucia pero nagpanggap siyang hindi. Namula ang mukha ni Elena pero nanatili siyang tahimik. Ibinaba ang tingin. Sa loob ng salaming silid lalo pang tumitindi ang pressure. Kalat-kalat ang mga papel. Nag-uusap ng sabay-sabay ang mga tao. May nagsabi na nauubusan na sila ng oras. Isang beses hinampas ni Ricardo ang mesa gamit ang kamay niya. "Kung wala sa inyo ang makakaayos nito, walang silbi ang pag-practice ng pitch." Muling bumagsak ang katahimikan, makapal at mabigat. Pagkatapos may mabilis na utos kay Lucia. "Linisin mo yung support area ngayon. Magkakaroon ng galaw dito mamaya." Tumango siya at itinulak ang cart sa direksyong itinuro, mas malapit sa executive offices. Tumayo si Elena at tahimik na sumunod, ilang hakbang sa likod. Maaga siyang tinuruan ng nanay niya. Huwag gumawa ng ingay, huwag humatak ng atensyon, mas kumitid ang hallway, mas bumigat ang hangin. Sumandal si Elena sa pader, tahimik na inoobserbahan ng lahat. Mabilis kumilos si Lucia, naglilinis na may kaba sa bawat galaw. Hindi nila alam kung ano mismo ang nangyayari, pero pareho nilang ramdam ang tensyon. May mahalagang mangyayari at sa kung anong paraan bahagi sila nito kahit halos hindi sila napapansin. Sa executive floor, halos hindi makahinga ang kapaligiran. Bukas ang air conditioning, pero hindi pa rin komportable ang lahat. Nagsasalansan ang mga baso ng kape, hindi man lang iniinom. Sa mga maliwanag na screen, may mga graph at numero na walang oras ang sinuman para suriin. Ang wall clock ay patuloy sa pagtiktak na parang isang banta. Pumasok si Ricardo Navarro nang walang salita. Ibinagsak niya ang jacket sa isang upuan at ipinatong ang dalawang kamay sa salaming mesa. "Uulitin natin to," sabi niya, pinuputol ang katahimikan. "Gusto kong perpekto ang presentasyon bago ang tawag." Agad kumilos ang lahat. May nagbukas ng slides, may nag-ayos ng mga papel, may nag-adjust ng projector na para bang kapag inayos ang larawan, maaayos din ang sitwasyon. Pero hindi slides ang problema, oras ang problema. 2 beses nang nag-delay ang kumpanyang Aleman, sabi ni Ricardo. "Huli na to, isasara natin ang deal ngayon o hahanap sila ng ibang kapalit." "Kumpirmado ba ng interpreter?" Maingat na tanong ng isa. Matulis ang tingin ni Ricardo. Sabi niyang available siya. Magkaiba ang pagsasabi at ang pagsipot. Alam ng lahat yon pero walang nangahas magsabi pa ng iba. Sa labas ng silid patuloy sa pagkuskus si Lucia. May mahinang langit-ngit ang cart niya pero kahit iyon parang masyadong maingay sa tensyonadong katahimikan. Nagpanggap siyang wala siyang naririnig pero umaabot pa rin sa kanya ang mga boses sa likod ng salamin. Tama ba ang mga numerong yan? Kapag kinuwestiyon nila ang clause, delikado tayo. Na-review na ba ito ng legal? Hindi naiintindihan ni Lucia ang mga salitang pangnegosyo. Pero alam niya ang tunong iyon. Pareho iyon ng naririnig niya sa bahay kapag kapos ang pera o kapag ang isang pagkakamali ay nagiging sobrang mahal. Sumandal si Elena sa pader, tahimik na nakamasid.
Alam niyang hindi ito basta ordinaryong araw ng trabaho. Walang sumisigaw sa opisina pero ramdam sa hangin ang kanilang pagmamadali. Parang nakikipagkarera sila laban sa isang bagay na masyadong malaki para mapigilan, isang bagay na kapag nawala, hindi na kailanman maaayos. Isang empleyado ang nagmamadaling lumabas ng meeting room, mahigpit na nakadikit ang telepono sa kanyang tainga. Hindi, kailangan ko siya ngayon, sabi niya, pilit na kalmado pero halatang kinakabahan. Kailangan ngayon, walang mamaya. Tinapos niya ang tawag, halatang iritado at mabilis na bumalik sa loob. Hindi sumasagot ang interpreter. Anunsyo niya, hindi pa sigaw, pero sapat para marinig. Pumikit si Ricardo ng 1 segundo. 1 segundo lang. Nang muling bumukas ang mga mata niya, nagbago ang ekspresyon niya mula sa tensyon patungong malamig na parang yelo. Wala akong pakialam kung ano man ang dahilan, sabi niya. Humanap kayo ng iba. Pwede nating subukan ang backup service, mungkahi ng isang babae sa likuran. Sinubukan ko na, sagot ng iba. Down ang linya nila. Sumunod ang mabigat na katahimikan. Kung ganon mag-isip kayo ng paraan, mariing sabi ni Ricardo. Alam ng lahat dito na mangyayari ang tawag na to ngayon. Marunong naman tayong mag-English. Alok ng isa pang empleyado, tiningnan sila ni Ricardo ng matalim. Hindi nila gusto ang English, gusto nila ng malinaw, sa German. Sa labas lang, lumayo si Lucia sa pintuan ng meeting room. Ayaw niyang magmukhang nakikialam. Gusto lang niyang tapusin ang trabaho at umalis. Sobra ang ingay mo. Singhal ng isang lalaki habang dumadaan, itinuturo ang cart niya. Pasensya na! Mabilis na sagot ni Lucia. Si Elena, nakasandal pa rin sa pader, ay mahigpit na kinuyom ang mga kamao sa loob ng kanyang backpack. Wala siyang sinabi. Sa loob ng salaming silid, makapal ang tensyon. Binuksan ng isang empleyado ang isang bagong email at nagsimulang magsalin ng malakas. Sinasabi nilang kailangan nila ng kumpirmasyon ngayon, kung hindi, cancel na ang deal. Muling yumuko si Ricardo sa mesa, mas matigas ang boses kaysa dati. Makinig kayo ng mabuti, sabi niya. Kapag bumagsak ang deal na to, hindi lang tayo mawawalan ng numero sa spreadsheet. Magkakaroon ng tanggalan, totoong consequences. Walang gumalaw. Hindi ko na uulitin, sabi niya. Sa hallway sumikip ang sikmura ni Lucia. Hindi siya ang pinatatamaan ng mga salitang iyon, pero parang personal ang tama. Tanggalan, consequences. Narinig na niya yan noon. At naranasan, may isang empleyadong tumakbo pababa ng hall. Muntik nang mabangga si Elena nang hindi man lang tumingin. Hindi man lang humingi ng tawad. Sumiksik si Elena sa pader. Ma, pabulong niyang sabi. Huwag muna ngayon, sagot ni Lucia, nakatuon sa trabaho. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kanyang kwaderno. Hindi para magbasa, kundi para pakalmahin ang sarili. Tinitigan niya ang mga pahinang puno ng alaala mula sa mga hapon sa bahay ng kanyang lola. Mga parirala sa ibang wika. Mga salitang hindi nababagay dito pero umiikot pa rin sa isip niya. Sa loob ng silid, may nag-test ng speakerphone. May ilang echo na umabot sa hallway tapos katahimikan ulit. Kapag tumawag sila, sabi ni Ricardo, may dapat sumagot agad. Pero sino? Tanong ng isang analyst kinakabahan. Huminga ng malalim si Ricardo. Hindi ko alam, amin niya, pero dapat may makaisip ng paraan. Sa hallway, tumuloy si Lucia sa support area na ipinapalinisan sa kanya. Lumangit-ngit ang cart niya habang naglalakad at dahil sa nerbiyos, parang hindi pantay ang bawat hakbang. Sumunod si Elena tulad ng lagi, tahimik at hindi napapansin. Mas sumikip ang hallway ngayon, para bang pati mga pader ay naghihintay. Huminto ulit si Elena, yakap ang backpack. Mabilis ang tibok ng puso niya kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa loob ng silid, tumingin si Ricardo sa orasan. Pwede silang tumawag anumang sandali, sabi niya. Pero walang sumagot.
Nasa harap na nila ang problema pero wala pa ring solusyon at saka nangyari tumunog ang telepono. Hindi malakas ang ring pero parang alarmang pumutol sa katahimikan. Tuyo, matalas, paulit-ulit. Nagkatinginan ng lahat. Si Ricardo ang unang nagsalita. Sagutin mo, kalmado niyang utos. Walang gumalaw. Tumunog ulit ang telepono, dahan-dahang inabot ito ng isang analyst parang makukuryente siya. Idinikit niya sa tainga, tumigil sandali at namutla ang mukha niya. German siya, pabulong niyang sabi, tinatakpan ng receiver. Nagsasalita na agad sila. Pumikit ulit si Ricardo sandali. Nang bumukas ang mata niya, doble na ang tensyon sa katawan niya. Ibigay mo yan sa iba, utos niya. Tumingin ang analyst sa mga katrabaho niya, halos nakikiusap ang mga mata. May nakakaintindi ba? Katahimikan. May alam akong ilang salita, maingat namin ng isa, pero kulang para makipag-usap. Patuloy ang boses sa linya, mabilis, matatag, mainipin. Ibaba na lang. May nagpanik. Hinampas ni Ricardo ang mesa gamit ang palad niya. Huwag, kapag ibinaba natin, tapos na. Sa hallway, itinulak ni Lucia ang cart pasulong papunta sa area na naka-assign sa kanya. Sinubukan niyang magpatuloy pero matigas ang katawan niya. Hindi tinatanggap ng lugar na ito ang mga tulad niya. Parang mali ang bawat hakbang. Nakasunod si Elena ilang hakbang sa likod, mas nakatingin sa paligid kaysa naglalakad. Sa pamamagitan ng salaming pader, mahina pero umaabot sa hallway ang boses ng tumatawag. Hindi malinaw ang mga salita, pero malinaw ang tono. Galit siya, pagod. Tapos na sa pasensya, bumagal si Elena. Sa loob ng silid, hawak pa rin ng analyst ang telepono at ngayon sinusubukang mag-Portuguese. May tinatanong siya pero hindi ko maintindihan ng eksakto. Sabi niya halos pabulong. Tanungin mo kung ano pa ang kulang para sa kontrata, mabilis na sabi ni Ricardo. Sinubukan niya, sorry. Panimula niya sa English pero agad ang sagot at matalim, bahagyan niyang inilayo ang telepono. Sabi niya parang hindi raw nakakapaliwanag ang English, mahina niyang sinabi. Napahaplos si Ricardo sa mukha niya. At ang interpreter, hindi pa rin makontak, kumpirmasyon ng isa. Pinilit ng analyst na ipagpatuloy ang usapan, nagtatapon ng mga malabong salita, nagpapaantala, inuulit na kailangan lang nila ng sandali habang bawat segundo ay lumilipas. At noon sa hallway, tuluyang huminto si Elena. Biglang lumakas ang boses mula sa telepono at napuno ang koridor. Na-switch pala sa speaker ang tawag at naintindihan niya ang pangungusap. Sunod pa, bumilis ang tibok ng puso niya. Mahina niyang sabi. Lumingon si Lucia, nagulat. Huwag ngayon, Elena. Pero hindi nakatingin si Elena sa nanay niya. Nakatitig ang mga mata niya sa silid na may salaming pader. Sinasabi niyang tinatapos na niya, pabulong niyang sabi, mas malakas kaysa sa gusto niya. Nanigas si Lucia, para bang nawala ang lupa sa ilalim niya. Elena, pakiusap, bulong niya ng mariin, tumataas ang panik, pero may nakarinig sa loob. Ano? Tanong ng isang executive habang lumabas sa hallway, diretso siyang tumingin kay Elena. Sino ang nagsabi niyan? May isa pang boses. Siya ba? At biglang napalingon ang lahat sa maliit na batang babae na nakatayo sa labas. Anak ng tagalinis? May bumulong habang napatingin ang lahat. Nanigas si Lucia at nahulog ang pamunas sa loob ng cart niya. Pasensya na, mabilis niyang sabi, lumapit. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Pero hindi umatras si Elena. Alam ko, sagot niya bahagyang mas malakas sa bulong. Sinabi niya ang terminate. Ang katahimikang sumunod ay hindi tulad ng ibang katahimikan noong araw na iyon. Hindi na ito tungkol sa pressure, ito ay tungkol sa hindi makapaniwala. Lumapit si Ricardo sa may pinto, tinitigan ng bata na para bang ngayon lang niya ito napansin. Naiintindihan mo ang German? Diretsyong tanong niya. Nagatubili si Elena. Napalingon siya sa nanay niya na namutla na. Kaunti?
Sagot niya, at tinuruan ako ng lola ko. Hindi ito laro, singit ng isang executive. Ito ay kontratang milyon-milyon ang halaga. Alam ko, sabi ni Elena, yumuko ang tingin, kaya nga ako nagsalita. Buhay pa ang linya, nagsasalita ulit ang lalaking nasa kabilang dulo, mas apurahan na ngayon. Mukhang nawawala sa sarili ang empleyadong may hawak ng receiver. Sagutin! Biglang utos ni Ricardo. Hindi iyon mungkahi, utos yon. Inilipat ng empleyado ang telepono papunta kay Ricardo, pero hindi ito kinuha ni Ricardo. Kay Elena siya tumingin. Sabi mong naiintindihan mo, anong sinasabi niya ngayon? Nakinig ng mabuti si Elena. Tinanong niya kung may nagsasalita ba ng German diyan, kung wala, ibababa niya. May isang napatawang nerbyoso ba? Baliw to! Pero hindi tumatawa si Ricardo. May mahinang click na narinig sa receiver, parang ilang segundo na lang at mapuputol na ang linya. Hindi nag-isip, isang hakbang pasulong si Elena. Kaya ko siyang kausapin, sabi niya. Hindi, singhal ng isa. Bata yan, hindi niya lugar to, giit ng iba. Halos manghina ang tuhod ni Lucia. Elena, dito ka, pakiusap niya, may luha sa mata. Pero nag-beep ulit ang telepono, isang maikling tunog. Babala. Huling pagkakataon, sabi ng boses sa linya. Ngayon ay sapat na ang linaw para kahit ang hindi marunong ng German ay makaintindi. Kilala ni Elena ang boses na yon, ang tunong yon, hindi yon pananakot. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. Ibababa na niya, ngayon na. Tinitigan siya ni Ricardo, 2 segundong masyadong mahaba. Pagkatapos, lumingon siya sa silid na puno ng mga profesyonal, mataas ang bayad, mataas ang training at naninigas. Hayaan niyo siyang magsalita, sabi niya. Ricardo, sisimulan sana ng isa. Kung pumalpak to, ako ang mananagot, putol niya. Pero kung ibababa natin ngayon, tapos na rin naman. Iniabot ng empleyado ang telepono kay Elena, nanginginig ang mga kamay. Parang lumit ang buong hallway. Pumikit si Elena, inalala niya ang maingat na pagwawasto ng lola niya kung paano nito inuulit ang mahihirap na salita ng dahan-dahan at may tiyaga. Pagkatapos, iminulat niya ang mga mata at nagsalita, Magandang umaga, sabi niya sa halos perpektong German. Matatag ang boses niya, sobrang tatag para sa isang batang kasing edad niya. Agad na tumahimik ang lahat, hindi nerbiyos na katahimikan, kundi pagkabigla. Huminto siya sandali sa kainulit, mas matatag na ngayon. Magandang umaga, sandali lang po. Huminto sa pagsasalita ang boses sa kabilang dulo. Sa loob ng silid, walang nangahas huminga, walang palakpakan, walang hingal. Isang siksik, hindi makapaniwalang katahimikan lang. Masusing minamasdan siya ni Ricardo. Hindi siya mukhang humanga, mukha siyang nagkakalkula, tinitimbang ang peligro at kapalit sa mismong sandali. Itanong mo kung ano ang kailangan nila para ma-finalize ang deal, mahinang sabi niya. Tumango ng isang beses si Elena. Hindi siya tumingin kay Lucia, hindi siya umatras. Kahit bahagyang nanginginig ang telepono sa kamay niya. Ano pa po ang kailangan para sa kumpirmasyon? Tanong niya, malinaw at kalmado, mabilis at mahaba ang sagot. Sumimangot siya hindi dahil nalilito, kundi para ayusin sa isip ang teknikal na pananalita. Huminga siya ng malalim. Sabi niya, 2 bagay ang kailangang i-confirm, ang final deadline ng delivery at isang clause tungkol sa responsibilidad. May bulong-bulungang umalon sa silid. Anong clause? Tanong ng isa, nag-i-scan ng mga dokumento. Bumalik si Elena sa telepono at nagtanong ulit. Ngayon, mas mabilis at mas tuon ang sagot ng lalaki. Matatag pa rin pero hindi na kasing galit. Nakinig siya sa kaipinaliwanag tungkol ito sa delays. Gusto nila ng formal na garantiya nakasulat bago matapos ang araw. Mabilis na tumango si Ricardo. Sabihin mo, fina-finalize na ng legal ngayon at ipapadala agad ang email. Huminto si Elena, may mali sa dating ng mga salitang iyon. Sandali! Marahan niyang sabi, kapag sinabi ko yan ng ganyan, parang hindi sigurado.
Tumingin si Ricardo sa kanya, may pagtataka. Ano ang sasabihin mo sa halip? Nag-isip si Elena sandali. Sasabihin ko na nasa final review na ang dokumento at nakaschedule na ang delivery, sabi niya. Mas matatag ang tunog, hindi parang pangako lang. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Ayos yan. Inulit niya ang mensahe sa German. Mas maikli ang sagot ngayon at iba. Nagbago ang tono, hindi na babala. Usapan na. Napabuntong hininga ng mahina si Elena. Bahagyang lumuwag ang balikat niya. Tinanong niya kung sino ang kausap niya sa linya. May isang executive na napatawa. Sabihin mo na, sumingit si Ricardo. Unang pangalan mo lang. Nagatubili si Elena. Ang pangalan ko ay Elena, sabi niya. May sandaling katahimikan. Tapos idinagdag niya, tinanong niya kung ako ba ang humahawak ng negosasyon. Lumapit si Ricardo. Sabihin mo tumutulong ka lang sa team na may hawak. Tumango si Elena at maingat na inulit. Mabilis ang sagot pero may isang salitang tumama sa kanya. Hindi niya agad naintindihan. Pwede po bang ulitin niyo? Magalang niyang tanong sa German. Mas mabagal po kung maaari. Nanigas ulit ang lahat. Inulit ng lalaki ang tanong. Ngayon, naintindihan niya. Gusto niya ang pangalan ng taong may autoridad pumirma sa kontrata. Hindi nagatubili si Ricardo. Ako, ipinarating ni Elena ang sagot. Nagpatuloy ang usapan, ilang minuto na lang. Pero para sa lahat ng nanonood, parang walang katapusan. Hindi sinusubukan ni Elena magpasikat. Hindi siya umasta na parang siya ang nagliligtas ng araw. Nagtutuon lang siya. Nagsasalin, naglilinaw, nakikinig. May isang sandali na natisod siya sa isang komplikadong legal na parirala. Huminto siya sa gitna ng pangungusap at bahagyang lumingon. Sandali, pabulong niyang sabi, tinatakpan ng telepono. May pwede bang mag-double check nito para sa akin? Isang abogado ang mabilis na lumapit at itinuro ang tamang linya sa dokumento. Tama yan, sabi ni Elena, unang beses na nakaramdam ng kumpiyansa. Sa kabilang linya, napabuntong hininga ng mabagal ang lalaki. Narinig niya ito ng malinaw. Sabi niya, hihintayin niya ang email. Kalmado niyang isinalin. At kung matatanggap niya ito ngayon, magpapatuloy ang proseso. Lumingon si Ricardo at agad nagbigay ng senyas sa legal team. Ngayon, ang huling mga salita ni Elena ay may tahimik na katiyakan. Magpapadala kami ng nakasulat na kumpirmasyon sa loob ng ilang minuto. Salamat sa inyong pasensya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang mahinang click na sumunod ay parang mas malakas kaysa inaasahan, parang isang tuldok pagkatapos ng isang mahaba at matinding pangungusap. Sandali, tumigil ang buong silid, walang palakpakan, walang selebrasyon, katahimikan lang, pinoproseso ng lahat ang nangyari. Sino ba tong batang to? Pabulong na tanong ng isa. Ramdam ni Elena ang bigat ng bawat titig. Hawak pa rin niya ang telepono. Maingat niyang ibinalik ito. Parang isang bagay na marupok. Pwede na ba akong umalis? Mahina niyang tanong. Agad lumapit si Lucia. Aalis na kami, mabilis niyang sabi, nanginginig ang boses. Pero itinaas ni Ricardo ang kamay. Sandali, nanigas si Lucia sa kinatatayuan niya. Tumingin ulit si Ricardo kay Elena. Ngayon, iba na ang tingin niya. Hindi ito malamig. At hindi rin ito nagkakalkula. Ito ay naghahanap ng pag-unawa. Sabi mo, tinuruan ka ng lola mo, sabi niya. Tumango si Elena. Opo, sir. Huminto siya parang maingat na pinipili ang susunod na salita. Gusto kong malaman pa ang tungkol doon. Pumayag si Elena. Hindi sigurado kung mabuti ba ito o masama. Sa labas ng silid, nagtatype ng mabilis ang legal team. Hindi pa napipirmahan ng kontrata pero bumalik na ito sa tamang direksyon. At lahat ng tao sa gusaling iyon ay iisang bagay ang naintindihan. Wala nang magiging katulad pagkatapos nito. Nang matapos ni Lucia linisin ang huling hallway, nagbago na ang liwanag na pumapasok sa mga bintana. Naubos na ang pagmamadali ng umaga. Ang natira ay ang tahimik na pagod na sumusunod pagkatapos ng isang bagyong puno ng stress.
Nakaupo si Elena sa isang upuan malapit sa support area, mahigpit na yakap ang backpack na para bang panangga. Hindi siya nagsalita, walang nagsabi sa kanila kung ano ang susunod na mangyayari, pero hindi rin sila pinapaalis. Hindi pa, ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Lucia, isinasalpak muli ang basahan sa cart niya. Dahan-dahang tumango si Elena. Sa tingin ko, pero ang totoo, hindi siya sigurado. Nakalabas na ang katawan niya sa meeting room, pero may bahagi ng sarili niya na naiwan doon sa sandaling iyon na lahat ng matatanda ay lumingon sa kanya, naghihintay. Hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na yon. Ayaw niya ng ganong spotlight, lalo na sa isang lugar na tulad nito. May staff member na lumapit ng tahimik. Pinapahintay kayo ni Mr. Ricardo, malamig nitong sabi. Kakausapin niya kayo mamaya. Parang bumaligtad ang sikmura ni Lucia. Ngayon, kapag kaya na niya. Pagkatapos, umalis ang lalaki nang hindi man lang lumingon. Umupo si Lucia sa tabi ng anak niya. Hinaplos niya ang buhok ni Elena, mas para pakalmahin ang sarili kaysa ang bata. Masunod ang kalooban ng Diyos, pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Elena. Iniisip niya ang lola niya. Kung paano nito sinasabing minsan gumagawa tayo ng mahalagang bagay nang hindi natin namamalayan at saka lang natin naiintindihan ang kahulugan nito paglipas ng panahon. Halos 1 oras ang lumipas bago bumalik ang parehong assistant. Pwede na kayong pumasok ngayon. Mas maliit ang opisina ni Ricardo Navarro kaysa sa inaasahan ni Elena. Hindi ito grande o nakaka-impress, praktikal lang. Isang malinis na mesa, 2 upuan at isang bintanang tanaw ang syudad. Malamig ang dating pero hindi naman nakakatakot. Naupo si Ricardo nang wala ang kanyang jacket. Nakataas ang manggas niya. Mukha siyang pagod, hindi tulad ng isang boss, kundi parang isang lalaking dumaan sa mahabang araw. Pakiusap! Sabi niya, itinuro ang mga upuan. Maupo kayo. Umupo si Lucia nang maingat na para bang nasa lugar siyang hindi niya dapat naroroon. Sumunod si Elena, mahigpit pa rin ang hawak sa backpack niya. Ilang segundo ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Sinabi ko kanina na gusto kong mas maintindihan, panimula ni Ricardo. At gusto ko pa rin, hindi para sisihin ng sinuman, para lang maintindihan. Nanikip ang katawan ni Lucia. Hindi po namin sinasadya magdulot ng problema, mabilis niyang sabi. Alam kong hindi ko dapat siya isinama, pero ngayon lang po talaga, nagpatulong lang ako. Itinaas ni Ricardo ang kamay. Hindi ito tungkol doon, tapos na yon. Diretso siyang tumingin kay Elena. Mukha kang masyadong bata para buhatin ang ganong responsibilidad, sabi niya. Bahagyang nagkibit balikat si Elena. Ayoko po ng responsibilidad, tapat niyang sagot. Ayoko lang pong may pumalpak. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Nabanggit mo ang lola mo kanina, kwento mo pa nga kung okay lang sa'yo. Huminga ng malalim si Elena. Hindi siya sanay magkwento nito sa mga estranghero, pero hindi mapilit ang boses niya. Bukas ito. Galing po siyang Germany nung bata pa siya, panimula niya. Nag-asawa siya rito, pero hindi niya talaga naramdaman na bagay siya dito. Tahimik na nakinig si Lucia. Alam niya ang kwento, pero iba ang pakiramdam kapag narinig niyang ikinukwento ito ng anak niya. Lagi niyang sinasabi na kapag tumigil siyang magsalita ng German, mawawala siya, pagpapatuloy ni Elena. Kaya lagi siyang nakikipag-usap sa akin tungkol sa maliliit na bagay, panahon, bahay, damdamin. Tahimik si Ricardo, nakikinig ng mabuti. Halos gabi-gabi po akong nasa kanya, sabi ni Elena. Gabi kasi nagtatrabaho ang nanay ko, kumakain kami ng sabay. Tinuruan niya ako ng mga salita na parang ang ibang tao, yakap ang ibinibigay. Nagatubili siya sa kaidinagdag nang magkasakit siya, hindi na siya lumalabas, pero hindi siya tumigil sa pakikipag-usap sa akin kahit mahina na siya. Bahagyang nabasag ang boses ni Lucia. Siya ang naiwan kasama namin nang umalis ang tatay ni Elena, sabi niya. Nagkapitan kami.
Tumingin si Ricardo sa bintana, saglit na nakatanaw. Buhay pa ba siya? Hindi na po, marahang sabi ni Elena. 2 taon na. Sumunod ang isang tahimik na katahimikan at hindi mabigat, tahimik lang. Pagkatapos tumingin si Ricardo pabalik sa kanya, kaya hindi mo natutunan ng German para magamit. Natutunan mo ito para hindi mo siya mawala. Tumango si Elena. Opo, huminga ng dahan-dahan si Ricardo, pinagdikit ang mga kamay niya. Lahat ng tao sa silid na yun ngayon may training, may experience, may degree, pero wala pa ring nakaayos ng problema. Huminto siya, pero ikaw ang nakaayos dahil marunong kang makinig. Bago pa man ang araw na ito, pinunasan ni Lucia ang luha, walang sinabi. Hindi ako naniniwala sa swerte, pagpapatuloy ni Ricardo. Naniniwala ako sa mga pagkakataon at ang mga sa inyo, hindi naging madali. Sumandal siya sa upuan. May tatapusin pa akong trabaho ngayon, pero gusto kong malinaw ang isang bagay. Napahigpit si Lucia, naghahanda. Hindi mababaliwala ang nangyari ngayon, maring sabi ni Ricardo, at hindi dahil sa kabaitan, hinding-hindi dahil sa awa. Mas hinigpitan ni Elena ang yakap sa backpack niya. Ayoko po ng kahit ano, mabilis niyang sabi. Ngumiti si Ricardo ng bahagya, hindi mayabang, pagod lang. Alam ko, mahina ang sabi ni Ricardo, at iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto kong maglaan ng oras para pag-isipan kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-dahan siyang tumayo. Bukas o baka sa makalawa, tatawagin ko kayong dalawa para bumalik, dagdag niya. Walang pagmamadali, walang biglaang sorpresa. Tumayo rin si Lucia, hindi alam kung ano ang sasabihin. Salamat po, at hindi... Panimula niya pero hindi na natuloy ang mga salita. Sa pagtingin, sabi ni Ricardo, tinapos ang pangungusap para sa kanya at naintindihan ni Lucia ang ibig niyang sabihin. Habang binubuksan niya ang pinto, idinagdag ni Ricardo, minsan saka lang natin nakikilala ang halaga ng mayroon tayo kapag muntik na natin itong mawala. Sa hallway, naglakad magkatabi sina Lucia at Elena ng tahimik. Hindi naman uminit ang gusali, pero sa kung anong paraan, parang nagbago ito. Ma, mahina ang tanong ni Elena habang papalapit sila sa elevator. Tama ba ang ginawa ko? Huminto si Lucia at humarap sa anak niya nang may kalmadong katiyakan. Tama, sagot niya, kahit wala nang ibang mangyari pagkatapos nito. Huminga ng malalim si Elena, hindi pa rin niya alam ang susunod na mangyayari. Pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, hindi na siya natakot sa ginawa niya. Kinabukasan ng umaga, iba ang pakiramdam sa kumpanya. Hindi mas kalmado, pero hindi na ganon kabilis at magulo. Hindi pa tapos ang emergency pero lumipas na ang panic. Kailangan pa rin ng German deal ng edits, approvals, pirma. Hindi pa ito selyado, pero wala nang nagsasalita tungkol sa pagkabigo. Mas maaga kaysa dati dumating si Ricardo Navarro. Pumasok siya sa gusali tulad ng lagi, walang bate, walang maliit na usapan, pero may kakaiba sa kanyang lakad. Hindi stress, hindi komportable. Dumiretso siya sa opisina, kinuha ang telepono at binasa ulit ang email mula noong gabi. Nagkumpirma ang German team. Maikli ang sagot nila, propesyonal, walang papuri o pasasalamat. Ganoon ang negosyo palagi. Pero hindi mapigilan ni Ricardo na isipin ang larawang iyon. Isang batang babae na nakaupo sa hallway, may hawak na lumang backpack. Habang ang mga bihasang matatanda ay nanigas sa harap ng isang simple pero napakaapurahang problema. Isinara niya ang laptop mas malakas kaysa sa gusto niya. Ilang minuto lang, nasa telepono na siya kasama ang legal. Humihingi ng update, sinisigurado ang detalye, tinitiyak na nasusunod ang deadlines. Nang matapos ang tawag, sumandal siya sa mesa at nanatili roon ng ilang mahabang segundo. Hindi iyon ugali niya. Dumating si Lucia sa extra shift niya tulad ng lagi. Wala siyang ikinwento.
Hindi niya binanggit ang nangyari. Isinuot niya ang uniform, kinuha ang cart at nagtrabaho, parang walang nagbago. Ganun siya nabuhay. Walang inaasahan pero may nagbago. May isang babae na tumango sa kanya habang dumaraan. May isang lalaki na tumabi sa hallway nang walang sinasabi. Maliliit na bagay. Hindi binibigkas pero iba, napansin ni Lucia. Nagkunwari siyang hindi. Wala si Elena noong araw na yon. Bumalik na ang pasok. Nasa regular na desk na ang kwaderno niya sa ordinaryong classroom habang ang nanay niya naman ay naglalakad sa mga hallway na hanggang kahapon lang, parang hindi niya naaabot. Bandang kalagitnaan ng umaga, lumabas si Ricardo sa opisina. Hindi siya nag-anunsyo, naglakad lang siya. Pinanood niya ang mga tao sa trabaho. May mga focus, may mga kinakabahan, may mga distracted. Pagkatapos narating niya ang support area, ang parehong lugar kung saan mabilis na naitulak ni Lucia ang cart niya kahapon. Huminto siya. Lucia, tawag niya. Agad lumingon si Lucia. Kumabog ang dibdib. Opo, sir! Napansin ni Ricardo ang tingin sa mata niya. Hindi iyon respeto. Takot yun, takot na natutunan. Pwede ba kitang samahan sandali? Mahinahon niyang tanong. Nagatubili lang si Lucia para ilagay muna ang basahan. Opo, naglakad sila papunta sa isang tahimik na maliit na silid sa gilid. Hindi ito conference room, mas parang hindi ginagamit na opisina. Maupo ka, sabi ni Ricardo, itinuro ang upuan. Umupo si Lucia, maingat. Hindi ko kukunin ang maraming oras mo, sabi niya. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay. Tumango si Lucia. Kahapon, sabi ni Ricardo, paulit-ulit kang humingi ng tawad bago pa may magsalita sa iyo. Mahigpit na pinagkapit ni Lucia ang mga kamay sa kandungan. Nakasanayan, sagot niya, natuto ka kasing laging handa. Huminto si Ricardo. Bakit mo isinama ang anak mo? Walang paghusga sa boses niya. Huminga ng malalim si Lucia. Kasi wala akong ibang pagpipilian. Sarado ang eskwela, kailangan ko ang shift at hindi ko pwedeng isugal ang trabaho. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Alam mong pwede kang mawalan ng lahat? Opo, sabi niya, pero minsan nandyan ang panganib kahit hindi mo pinili. Nanatili ang mga salita niya sa hangin. Hindi mo nabanggit kung ano ang alam ng anak mo, sabi ni Ricardo. Hindi ko po inakalang mahalaga, sagot ni Lucia. Hindi sa lugar na tulad nito. Bahagyang sumandal si Ricardo. Isang lugar na tulad nito, inulit niya. Iyan ang gumugulo sa akin. Sumandal siya pasulong ulit. Kahapon, isang silid na puno ng may kakayahang tao ang nanigas. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil inakala nilang ang solusyon ay mula lang sa iilang uri ng tao. Tahimik si Lucia. Hindi iniligtas ng anak mo ang kontrata, sabi ni Ricardo. Iniligtas niya ang usapan dahil marunong siyang makinig noon pa at hindi siya natakot lumapit. Maring kumurap si Lucia, pinipigilan ng luha. Hindi iyon swerte, dagdag ni Ricardo. Ugali iyon, lakas ng loob. Tumayo siya. Hindi ko ipagkukunwaring hindi nangyari at hindi ko rin gagawin itong palabas. Naglakad siya papunta sa pinto, huminto, saka lumingon. Sineryoso ko ang sinabi ko na gusto ko kayong makita ulit, sabi niya. Hindi habang may shift ka, tahimik, para makapag-usap tayo ng maayos. Nanikip ang dibdib ni Lucia. Kung ito po ay para sa panimula niya, hindi ito pagtanggal, mariing sabi ni Ricardo, at hindi rin ito babala. May kaunting duda pa rin si Lucia. Kailangan ko ng oras mag-isip, dagdag ni Ricardo. At kailangan ninyong dalawa ng oras para maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Tumayo si Lucia. Salamat po sa pagpapatawag, sabi niya. Hindi sigurado kung magandang bagay iyon. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Minsan, sabi niya, kailangan maalog ng kaunti ang isang kumpanya para maalala kung sino talaga ang nasa loob nito. Lumabas si Lucia sa silid na mabigat ang puso. Pero may nagbago sa loob niya. Hindi ginhawa, hindi pag-asa, kundi kamalayan. Nang matapos ang shift niya, tinawagan ni Lucia si Elena.
Gusto niya tayong makita ulit, sabi niya. Mabuti ba yon? Mahina ang tanong ng anak niya. Tumingala si Lucia sa gusali bago sumagot. Hindi ko alam, sabi niya. Pero mahalaga. May sandaling katahimikan sa linya. Sige, sagot ni Elena. Sabay tayo. Ibaba ni Lucia ang tawag at huminga ng malalim. Hindi lahat ng pinto biglang bumubukas. Minsan umuungol muna ito bago tuluyang bumukas. Narinig ni Ricardo ang ungol na iyon at alam niya kapag binaliwalan niya yon, hindi lang siya mawawalan ng deal, mawawalan siya ng mas mahalaga pa. Hindi niya itinakda ang susunod na meeting kinabukasan. Hindi siya naghintay ng sobrang tagal. Sapat lang para humupa ang gulo. Pero hindi sobrang haba na magmumukhang nakalimutan na ang lahat. 3 araw ang lumipas bago may tumawag kay Lucia. Nais po kayong makausap ni Mr. Ricardo kasama ang anak ninyo, sabi ng boses sa telepono. Pwede po ba bukas ng hapon? Pagkababa ng tawag na natiling nakatayo si Lucia, hindi sigurado. Hindi ito tunog formal na meeting, pero hindi rin ito pala kaibigan. Nasa gitna ito. At yun ang dahilan kung bakit lalo siyang naging maingat. Kinabukasan, maaga silang dumating. Katulad ng dati, simple ang damit ni Lucia pero mas matagal siya kaysa karaniwan sa pagpili nito. Naglalakad sa tabi niya si Elena, nakasukbit ang backpack sa balikat, maingat ang tingin, hindi siya kinakabahan. Nag-iingat siya, dinala sila sa isang tahimik na silid, malayo sa mga abalang hallway at mga meeting area. Simple lang ito, isang plain na mesa, 3 upuan at isang bintana sa gilid. Nandoon na si Ricardo pagpasok nila. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Tumayo para batiin sila. Maupo kayo. Walang lamig sa tono niya pero wala ring init, tapat lang. Nang makaupo na sila, nagsimula siya. Marami akong iniisip simula nung araw na iyon, sabi niya. Hindi lang tungkol sa kontrata, kundi tungkol sa lahat ng nangyari sa paligid nito. Magkapatong ang mga kamay ni Lucia sa kandungan. Kay Elena naman, nasa mesa ang tingin. Hindi pangkaraniwan ang ginawa ng anak mo, pagpapatuloy ni Ricardo. Pero hindi rin ito swerte. Ito ay isang resulta ng isang bagay. Tumingala si Elena na alito. Resulta ng ano? Oras, sagot niya, pakikinig, pagiging present, mga bagay na madalas hindi napapansin sa mga lugar na tulad nito. Huminto siya. Hindi ko sinusubukang gawing perpektong kwento to, sabi niya. Hindi magiging patas sa inyo o sa akin. Napahigpit ng lunok si Lucia, kaya magiging diretso ako. Binuksan niya ang isang folder at inilapag ang ilang papel sa mesa. Elena, 12 ka lang, hindi ka empleyado at hindi dapat inaasahan na buhatin mo ang responsibilidad na para sa mga matatanda. Dahan-dahang tumango si Elena, walang sinabi, kaya ang anumang ialok ko ay hindi tungkol sa ngayon, tungkol ito sa susunod. Itinulak niya ang isang dokumento papunta sa kanila. Gusto kong mag-alok ng scholarship, paliwanag niya, buong scholarship. Sa isang paaralan na may mahusay na language programs, lalo na sa German. Kasama rito ang mga gamit, transportasyon at tuloy-tuloy na suporta. Napakurap si Elena sa gulat. Hindi ko naman hiningi ito, mabilis niyang sabi. Alam ko, sagot ni Ricardo, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ko iniaalok. Ramdam ni Lucia ang bilis ng tibok ng puso niya. At hindi ito pabor, dagdag ni Ricardo. Investment ito dahil kapag ang talento ay hindi sinusuportahan, nawawala ito. Kinagat ni Elena ang labi niya. Ayoko lang mapahamak si Mama dahil sa akin. Lumingon si Ricardo kay Lucia. Hinding-hindi, mariin niyang sabi sa totoo lang, kabaligtaran. Kumuha siya ng isa pang papel. Lucia, hindi ko sigurado kung paano gumagana ang kontrata mo ngayon, amin niya. Pero alam kong hindi ito patas. Uminit ang mukha ni Lucia. Gabi po ako nagtatrabaho, mahina niyang sabi, at kumukuha ako ng extra shift kapag tinatawag nila. Nabubuhay ka sa isang masikip na gilid, dugtong ni Ricardo, at hindi yan pwedeng magpatuloy magpakailanman.
Malinaw niyang ipinaliwanag isang bagong schedule, isang permanenteng posisyon sa isang fixed team. Basic benefits, hindi ito gantimpala, hindi ito regalos, ito ay istruktura. Hindi ko ito iniaalok bilang bayad sa nangyari, sabi ni Ricardo. Iniaalok ko ito bilang dignidad para hindi mo na kailangang mamili sa pagitan ng trabaho mo at ng anak mo. Tumahimik ang silid. Tumingin si Elena sa nanay niya. Hindi alam ni Lucia ang sasabihin, sobrang bigat, sobrang bilis. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin to. Pabulong ni Lucia, wala pang nagbigay sa akin ng ganito. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Ang pagtanggap ay hindi pa mamalimos, sabi niya. Ibig sabihin lang may nakakita na sa wakas ng halaga. Sa lugar na dati, puro trabaho lang ang nakikita. Mas hinigpitan ni Elena ang kapit sa strap ng backpack niya. Ang lola ko, sabi niya, mababa ang boses. Magugustuhan niya to. Bahagyang ngumiti si Ricardo. Sa tingin ko rin. Sumandal siya sa upuan. Hindi ninyo kailangang magdesisyon ngayon, sabi niya. Mag-isip muna kayo. Pag-usapan ninyo. Bumalik kayo kapag handa na kayo. Huminga ng malalim si Lucia. At kung tumanggi kami, mahina niyang tanong. Walang magbabago, sagot ni Ricardo. Pero sana hindi. Tahimik si Elena, nag-iisip, tapos tumingin ulit siya. Kung oo ang sagot ko, sabi niya, dahil gusto kong matuto. Hindi dahil minsan sumagot ako ng telepono. Tumango si Ricardo. Yan mismo ang inaasahan ko. Paglabas nila ng silid, hindi pa rin uminit ang hallway. Pero iba ang pakiramdam, hindi welcoming. Pero makatao. Mabagal maglakad si Lucia, parang may inaasahan siyang haharang sa kanila, magsasabing pagkakamali lang ang lahat. Sa loob ng elevator, si Elena ang unang bumasag ng katahimikan. Ma, kung oo ang sagot natin, magbabago ang buhay. Nag-isip sandali si Lucia, magbabago, sang-ayon niya. Pero hindi dahil may nagbigay sa atin ng permiso, dahil nakakita ka ng pinto at binuksan mo. Isinandal ni Elena ang ulo sa malamig na salamin. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, pero isang bagay ang sigurado siya, hindi na siya ang parehong batang babae na siya noon. Hindi nangyari ang pagbabago sa isang gabi. Kakaiba ang unang ilang linggo. Maaga pa rin gumigising si Elena, dala pa rin ang backpack. Pero ngayon, ibang landas na ang tinatahak niya. Mas malaki ang bagong paaralan. Maliwanag ang mga classroom, maingay ang mga kaklase, mabilis ang takbo ng lahat. Tahimik si Elena, mapagmasid. Pero ngayon, maayos ang mga kwaderno niya. May suporta ang German lessons niya at may taong tumutulong sa kanya na intindihin ang mga natutunan niya noon ng mag-isa, katabi ng lola niya. Hindi madali. May mga araw na sobrang mahiyain siyang magsalita. May mga araw na pakiramdam niya hindi siya nababagay. Walang nakakaalam sa paaralan na siya ang tumulong magsalba ng isang business deal. At iyon ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ayaw niyang maalala dahil doon. Unti-unting napansin ni Lucia ang pagbabago. Ang stable schedule ay nagbigay ng mas maayos na pahinga. Unti-unting gumaling ang katawan niya. Humupa ang kaba tungkol sa pag-miss ng trabaho. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, kaya na niyang planuhin ang linggo ng walang takot. Nang hindi binibilang ang bawat barya, hindi siya naging ibang tao. Tumigil lang siya sa pamumuhay na parang laging nasa bingit. Sa kumpanya, walang malaking anunsyo, walang talumpati. Ayaw ni Ricardo ng mga public display. Naniniwala siya sa tahimik na mga desisyon. Pero unti-unting may mga bagay na nagbago. Mas naging malinaw ang mga patakaran. Nagsimulang magbago ang mga bagay. Hindi biglaan, pero ramdam mo. Ang mga komentong dati may kasamang pangungutya na titigil na sa kalagitnaan. Ang mga bastos na tingin hindi na basta binabaliwala. Nanatiling istrikto si Ricardo. Matindi pa rin, pursigido pa rin. Pero ngayon, napapansin na rin niya ang mga taong nasa hall. Hindi lang ang mga nasa likod ng salaming pinto. Isang tahimik na hapon habang tumatawid siya sa floor. Napansin niyang nakaupo si Elena malapit sa reception.
Naghihintay siya matapos ang trabaho ng nanay niya. Nagbabasa, nakafocus. Dumaan si Ricardo pero huminto at bumalik. Kumusta ang school? Tanong niya. Tumingala si Elena, nagulat. Mahirap, tapat niyang sagot, pero maganda. Tumango si Ricardo. Ganyan talaga ang pagkatuto. Dahan-dahang isinara ni Elena ang libro. Mr. Ricardo? Oo, wala naman akong ginawang espesyal nung araw na yon, sabi niya. Sumagot lang ako ng telepono. Huminto si Ricardo bago sumagot. Minsan, sabi niya, iyon mismo ang bagay na nagbabago ng lahat. Ngumiti ng bahagya si Elena. Hindi malaki, hindi dramatiko, totoo lang. Pagdating ni Lucia, itinatabi na ni Elena ang libro niya. Handa ka na bang umuwi? Tanong niya. Handa na. Habang pauwi, may nadaanan silang isa pang cleaning worker na nagtutulak ng mabigat na cart sa hallway. Huminto si Elena, tumingin sa babae at sinabi, Magandang gabi. Napakurap ang babae, nagulat, tapos ngumiti. Magandang gabi rin, iha. Tahimik na nanood si Lucia at sa maliit na sandaling iyon, naintindihan niya. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ng anak niya ay hindi German. Ito ay ang kakayahang tunay na makita ang isang tao. May mga pagkakataong binabago ang direksyon ng buhay. Meron din namang binabago ang mismong tao. At minsan, nagsisimula ang lahat sa isang taong hindi kailanman naramdaman na siya'y nakikita. Gumagawa ng simpleng bagay tulad ng pagsagot sa telepono kapag wala ng ibang gagawa. Hindi nagsimula ang kwento ni Elena sa tawag na iyon. Mas maaga pa ito nagsimula. Nung mga gabing umuuwi si Lucia mula sa trabaho, pagod, pilit na binubuo ang buhay nila. Noong mga hapong kasama niya ang lola niyang ibinahagi ang wika nito, hindi para magpasikat, kundi para maalala kung sino siya. Hindi natutunan ni Elena ang German para sa tagumpay. Natutunan niya ito sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng presensya, sa pamamagitan ng pakikinig. At iyon, sa isang hindi inaasahang araw, ang gumawa ng malaking pagkakaiba. Palaging naniniwala si Ricardo Navarro na ang tagumpay ay nanggagaling sa mga degree, posisyon at resulta. At hindi naman siya mali. Pero noong araw na iyon, sa mismong kumpanya niya, natuklasan niya ang isang mas mahirap harapin. Hindi kailanman kakulangan sa galing ang problema. Kakulangan ito sa pagtingin. Habang naghahanda ang mga executive ng slides, habang nagsasara ang mga pinto, habang pinagdedebatehan ng mga deal na napakataas ng stakes, naroon si Elena, hindi nakikita, nakaupo sa hallway. At naroon din si Lucia, tahimik na naglilinis, humihingi ng tawad bago pa man siya magkamali. Namumuhay bilang isang taong natutong huwag maging sagabal. Nang sagutin ni Elena ang telepono, hindi lang siya nagligtas ng kontrata, nagbukas siya ng isang katotohanan. Ilang kayang Lucia ang nadaraanan natin araw-araw na hindi napapansin. Ilan kayang Elena ang tahimik na naghihintay, hindi nagsasalita. Ang potensyal, pwede sana itong baliwalain ni Ricardo. Pwede niyang tawaging swerte. Pwede siyang magpatuloy na lang, pero pinili niyang huminto, so makinig, kumilos. At hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pananagutan. Dahil ang pagkilala sa halaga ng isang tao ay hindi pabor. Ito ay pagtingin sa isang bagay na dati pa palang naroon. Nakakubli lang sa likod ng uniform, sa likod ng pader, sa likod ng titulo. Sa huli, nanatiling bata si Elena. Nagpatuloy siyang matuto, magkamali, lumago. Nagpatuloy si Lucia sa trabaho. Pero ngayon, hindi na may takot, may dignidad. At si Ricardo, nanatili siyang CEO, pero hindi na siya kailanman naging parehong lalaki. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kontrata. Hindi rin ito tungkol sa German. Ito ay tungkol sa pagtingin, tungkol sa respeto, tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag may isang taong piniling tumingin lampas sa panlabas. At makita ang hindi nakikita ng iba. Dahil minsan, ang taong nagbabago ng lahat. Hindi na sa boardroom, naghihintay lang siya sa labas ng pinto. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo.
Nakakilala ka na ba ng tulad ni Lucia, isang taong araw-araw nagbibigay ng lahat pero tila hindi nakikita ng mundo? At paano kung hindi sinagot ng batang yon ang telepono? Magiging pareho kaya ang resulta? I-comment mo, ano ang pinakamalaking aral na ibinigay sa iyo ng kwentong ito? Binabasa ko ang bawat mensahe at habang nandito ka na rin, sabihin mo rin anong lungsod ka nanonood. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-like, mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang susunod. At pakiusap, i-share mo ang video na to sa taong kailangan itong marinig. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kita-kits sa susunod na kwento.